magandang hapon Madrid Nation. Ito na naman tayo para sa susunod na episode. So nasa episode 3 na tayo ng daily updates natin ng Nego Question of the Day tsaka Question of the Day. So let's start first with the update of the day. Well, actually hindi siya update of the day kasi update din siya ng last Saturday kung saan nagkaroon kami ng FMT raffle contest. So just to give you an idea, yung raffle contest na yun, 3 months yun na naipon na points. So kaya big deal yung raffle contest na yun kasi 3 months siya na inipon-ipon at yung cash prize po ay 10,000 sa may pinakamataas na raffle points at 10,000 pesos ulit para dun sa mananalo sa raffle. Andali, sige. So, isa pang update is yung Pangasinan Construction na actually I was out the whole day na namimili ng mga for construction materials na ipapadala sa Pangasinan dahil mas mura pa rin bilhin sa Manila. So, yun ang nangyari for the whole day. Pangatong update is still the Coco Life. Last Saturday, marami pa rin nagkaroon ng orientation para sa Coco Life briefing, and we will have another general meeting with the employees and the management after ma-brief ng lahat sa Coco Life. And that is our HMO and it is entitled para sa mga 1 year and up. And hopefully, isa kayo sa yung mga bago ngayon na after 1 year, you'll also get this same type of benefit. Our question of the day is coming from Vladimir Rosario. At ang question niya ay, Sir, anong pipiliin mo? Maging mabuti o maging magaling? Para sa akin siguro ang pipiliin ko ay maging mabuti. Kasi ang taong pagiging mabuti, maraming long-term benefit, maraming mga bagay na magbe-benefit ako in the future. At yung pagiging magaling, alam niyo naman yan maraming mga storya ng mga taong magaling, pero naging short-term yung career nila dahil kasi parang yung attitude nila, dahil tingin nila magaling, hindi sila nakafocus sa pagiging mabait, or pagiging sincere, or tamang attitude, nakafocus lang sila sa kagalingan nila. Ito yung mga tao na nagkamali lang ng konti, mabilis din malaos. So ako mas gusto ko mag-focus sa isang tao na mabait, kasi ang isang taong mabait, hindi mo, ibig sabihin, itong taong mabait, nag-a-attract din ng mga ibang taong mabait. At pag nag-a-attract ka ng mga taong mababait din sa buhay, mas nagiging long-term ang career, long-term ang relationship, long-term ang transaction, tsaka long-term yung mga benefits. So, yun ang sagot ko para sa question of the day. So, maraming salamat, Vladimir. Nego question of the day ay galing kay Jonathan Tamundong. At ang tanong niya ay, paano malalabanan ng awa, lalo na sa mga client na nakakaawa? Yung mga client na parang matatanda, o kaya mga nasa ospital, o kaya umiiyak. So, paano malalabanan ng awa? Siguro ang advice ko dito, ako palagi kong tinuturo sa mga tao, tuwing naawa kayo sa client, ibig sabihin, pag-aralan niyo yung emotions niyo, huwag niyo palagi tignan. Pag-aralan niyo yung emosyon niyo, ano? Tuloy lang. So pag-aralan yung emosyon nyo, every time na naawa kayo, dalawang klase yan yung nafe-feel mo, tsaka yung nangyayari. Dalawang klase yan. Pag imaginein mo, nanonood ka na sine. Pag nanonood ka na sine, yung isang version mo, naawa, naiiyak, o natatakot sa pinapanood, di ba? Diba? Ang isa naman, panoorin mo yung sarili mo na nanonood ng sine. So, dalawang klase yan. Isang version ng sarili mo, nakatingin sa sinehan. Isang version ng sarili mo, imaginein mo, pinapanood mo yung sarili mo na nanonood ng sinehan. Ibig sabihin, hindi ka nanonood sa sine, pinapanood mo yung sarili mo nakaupo sa sinehan. So, kaya kita binigyan ng dalawang version, isa nanonood ng sinehan at isa pinapanood mo yung sarili mo na nanonood. Kasi dapat nakikita mo rin yung sarili mo kung paano ka naaawa sa ibang tao. Nadadala ka ba ng emosyon mo? Hindi mo kinakaya kung ano yung naririnig mo sa telepono. Imbis na ikaw ang gumawa ng desisyon, gumawa ng diskarte, nadadala ka ng istorya. I'm not saying na totally mawalan kayo ng awa at hindi intindihin yung client. Pero dapat, every time na naawa ka sa client, kailangan naiintindihan mo rin na yung sarili mo rin hindi mo nakokontrol. So, every time na naawa ka sa client, always remember
Naawa ka ba sa client o naawa ka sa sarili mo? O yung sarili mo hindi kinakaya yung emosyon niya? Dalawa palagi yan eh. So, make sure lang na every time naawa kayo sa client, nakikita nyo rin yung sarili nyo na kung paano mag-react. Kasi ang pinaka-purpose ng negotiation, na ma-master mo yung emosyon mo. Okay? Tanggalin muna natin equation na nakakaawa sila or hindi. Ang gusto kong sabihin, i-master niyo yung emosyon mo. Nakokontrol mo yung emosyon mo. Hindi dahil na wala kang awa sa ibang tao, hindi. Pero dapat na ma-master mo yung emosyon mo dahil nasa gitna ka ng laban sa telepono. Nakuha nyo? So, ibang awa yung pang personal, pero iba rin yung pag-manage ng awa sa professional na buhay. Okay, so hopefully medyo hindi kayo hopefully hindi kayo na-confuse at naintindihan niyo yung mensahe. And hanggang dito na lang muna for today. At sana na-enjoy niyo yung simpleng na ibahagi namin na update for the day. By the way guys, it's very important pala na we get your question of the day na anything under the sun, personal man o hindi. Tsaka yung nego question of the day. It's very important na maglagay kayo ng comment sa Basecamp at ilagay nyo rin yung question of the day nyo tsaka nego question of the day. At kung may sharings pa kayong gusto ibigay. Okay, so maraming salamat. Hanggang dito na lang. We'll see you again on the next episode. Bye-bye.